Roma Kabanata 8. Kung gayon ngayon ay walang kahatulan sa kanilang na kay Kristo Jesus, na hindi lumalakad alinsunod sa laman, kundi alinsunod sa Espiritu. Pagkat ang batas ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ang nagpalaya na sa akin mula sa batas ng kasalanan at kamatayan. Pagkat kung ano ang hindi magawa ng batas, sa gayong ito ay mahina sa pamamagitan ng laman, ang Diyos sa pagsusugo ng kanyang sariling anak na nasa wangis ng makasalanang laman, at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ang kasalanang nasa laman. Upang ang katwiran ng batas ay maganap sa atin, na hindi lumalakad alinsunod sa laman, kundi alinsunod sa Espiritu. Pagkat silang alinsunod sa laman ay nag-iisip ng mga bagay ng laman, ngunit silang alinsunod sa Espiritu ay ng mga bagay ng Espiritu. Pagkat ang maging mapag-isip ng ayon sa laman ay kamatayan, ngunit ang maging mapag-isip ng espiritual ay buhay at kapayapaan. Dahil ang pag-iisip na ayon sa laman ay pakikipag-away laban sa Diyos, kasi ito ay hindi nagpapailalim sa batas ng Diyos, ni talagang maaari. Sa gayon nga silang nasa laman ay hindi maaaring makalugod sa Diyos. Ngunit wala kayo sa laman, kundi nasa Espiritu, kung sa gayon na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Ngayon kung walang taglay na Espiritu ni Kristo ang sinumang tao, ay hindi siya sa Kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, ngunit ang espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang espiritu niyang nagbangon kay Jesus mula sa mga patay ay nananahan sa inyo, siyang nagbangon kay Kristo mula sa mga patay ang bubuhay sa mga may kamatayan ninyong katawan sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Kung gayon, mga kapatid, tayo ay mga may utang, hindi sa laman, upang mabuhay alinsunod sa laman. Pagkat kung nabubuhay kayo alinsunod sa laman, ay mamamatay kayo, ngunit kung kayo sa pamamagitan ng Espiritu ay pumapatay sa mga gawain ng katawan, ay mabubuhay kayo. Pagkat ang maraming pinapangunahan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga lalaking anak ng Diyos. Pagkat hindi ninyo tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin muli sa ikatatakot, kundi tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkop, na sa pamamagitan nito ay humihiyaw tayo ng, Aba, Ama. Ang Espiritu mismo ay nakikisaksing kasama ng Espiritu natin, na tayo ay mga anak ng Diyos. At kung mga anak, ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana ng Diyos, at mga kalakip na tagapagmana ni Kristo, kung sa gayon na tayo ay nakikipagtiis sa Kanya, nang maluwalhati rin naman tayong sama-sama. Pagkat itinuturing kong ang mga pagdurusa ng kasalukuyang panahong ito ay hindi karapat-dapat na ihambing sa kaluwalhati siyang mabubunyag sa atin. Pagkat ang masikap na pag-asam ng nilalang ay naghihintay sa paglalantad sa mga lalaking anak ng Diyos. Pagkat ang nilalang ay ipinailalim sa kawalang kabuluhan, hindi kusang loob, kundi dahil sa kanyang nagpailalim ng gayon din sa pag-asa. Dahil ang mismong nilalang din naman ay sasagipin mula sa pagkaalipin ng kabulukan patungo sa maluwalhati ang kamaharlikaan, ng mga anak ng Diyos. Pagkat nalalaman natin na ang buong paglalang ay dumadaing at nagdaramdam sa paakit ng sama-sama hanggang ngayon. At hindi lamang sila, kundi tayo mismo rin naman, na may mga unang bunga ng Espiritu, maging tayo mismo rin naman ay dumadaing sa loob ng ating sarili, na naghihintay sa pagkukupkop, sa katunayan, ang katubusan ng katawan natin. Pagkat tayo ay ligtas sa pamamagitan ng pag-asa, ngunit ang pag-asang nakikita ay hindi pag-asa, pagkat kung nakikita ng isang tao, bakit pa niya ito aasahan? Ngunit kung inaasahan natin ang hindi natin nakikita, ay hinihintay nga natin ito ng may pagtitiyaga. Sa katulad na paraan ang Espiritu rin naman ay tumutulong sa mga karamdaman natin, pagkat hindi natin nalalaman kung ano ang idadalangin natin gaya ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ay gumagawa ng pamamagitan dahil sa atin ng may mga pagdaing na hindi maaaring bigkasan, at siya na sumasaliksik sa mga puso ay nakakaalam kung ano ang pag-iisip ng Espiritu, dahil gumagawa siya ng pamamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos, at nalalaman nating ang lahat ng bagay ay gumagawa ng sama-sama ukol sa mabuti sa kanilang nagmamahal sa Diyos, sa kanilang mga tinatawag ayon sa layunin niya, pagkat silang nakilala niya ng una, ay itinadhana rin naman niya ng pauna upang matulad sa larawan ng kanyang anak, upang maging panganay siya sa gitna ng maraming kapatid, bukod dito silang itinadhana niya ng pauna, sila rin naman ay tinawag niya, at silang tinawag niya, sila rin naman ay inaring ganap niya, at silang inaring ganap niya, sila rin naman ay niluwalhati niya. Ano nga ba ang sasabihin natin sa mga bagay na ito, kung ang Diyos ay ukol sa atin,
Sino ang maaaring maging laban sa atin, siya na hindi ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay siya dahil sa ating lahat, paanong hindi niya ibibigay sa atin na kasama rin naman niya ng walang bayad ang lahat ng bagay, sino ba ang